location kung saan lahat ng ating ilalagay sa bahay, doon po tayo. Available, so bukas daw yung delivery na. Good morning, yan mga boss, welcome back ulit sa ating channel. Pupunta tayo sa Pangasinan. Naatid po natin yung pinulaut natin kahapon sa dito sa Subic. Ayun na sila. Tapos si parang din yung project natin sa may Santana, may pintura. Yung mga wood planks lang naman doon. Ayan, tapos bali mamaya ang umpisa na rin ni Boss Gody yung project naman namin ni Pare Mike, yung cabinet po nyo doon. Katabasin na, tapos ito babarnisan din to. Bali itong pinto na to kaya po ito kay Kuya Ray Layog ng San Jose del Monte, Bulacan. Ayan po sila. Natin yung tigol, tapos diretso tayong Talugtog. Si Hero gagamitin natin, si Hero. Let's go. Tara. Reflex. Nandito na po tayo. Nandito na tayo sa Pangasinan project. Inaani na po yung mga palay dito. Ayan yung project natin. Shout out kay Boss Jerry. Bale, pwede na po siyang balangkasin. I-orderin natin ngayon yung mga roofing materials pang trusses. Nakano na siya. Meron na siyang hubog. Wow, ganda na. Ayan, laki. Yun, no? Mukha na siyang bahay ngayon. Last na punta natin dito mga boss, umorder po ako ng mga tubo na gagamitin namin dito sa scaffolding. Dito na tayo. Wala akong babae. Babaan nyo muna to. Sa Talugtog baba to, kung store po to, babaan nyo muna. Tabi-tabi na kayo. Pwede doon kayo pa sila doon. Taso. Halos 2.8 ang nito slope ng kanyang bubong. Kulang 3 meters. Sakto break time.
kanton. Wala mo muna kuya. Ano yung hotdog to? Ayun na. No, ayo. Sige na. Sobra to? Akin yan. Dahil mo. Yan, ay i-actual natin yung pag-estimate ng ating mga roofing materials. Ayan siya. Tapos naglalagay na rin ng si ito door jamb. Ay yakal. Mga ano natin mga boss, mga pintuan natin sa mga kwarto, standard size lang naman, 80 cm. Tapos nandito naman yung compactor. Gamit nila yung 2x2 ay 2x2 tubo para maayos na rin po ito. Ito ang gagawin natin pinaka basement. Yan, prepare ng flooring dito. Kuha lang po kami ng reference natin ng elevation. Yan, napaka-importante po ng elevation kung saan lahat ng ating ilalagay sa bahay, doon po tayo magbabase sa ating finished floor line elevation. Finished floor line or FFL. Tingnan natin kung level itong kanilang ginawa dito, kung hindi siya, for example, mataas doon at mababa rito. So mag-a-adjust tayo, kukuha tayo dun sa pinakamataas. Mas madali po magdadagdag, wag lang magbabawas. Ayan. Yan, ikutan po natin. Tuyo na dito. Dati kasi medyo matubig-tubig dito, maputik. Ayun yung poste kinatay natin, at tinanggal natin yung poste na yung mga boss, dahil yung poste dito dapat malapad. Laki. Halos nasa 250 square meter ata to. Yan, tuyo na siya. Sa likod, daming trabaho. Kaya po dinagdagan ko yung mga tao rito dahil marami pong gagawin rito. Daming palitadahan. Mamaya darating po dito si Ricky. Kung natatandaan niyo po yung in-order natin ng tubo na ginamit natin scaffold. Pupunta po siya rito para i-canvas namin sa kanya yung yung roofing materials natin. Mas mura naman po sa kanya. Ayan, yung po mga nagpapagawa. Balak yung mag-inquire sa kanya. Pwede niyo po siyang kontakin. Ayun, nabumuli po ako ng kanina doon sa may kanto, talapia. May mag-ihaw tayo ng walang kamatayang talapia. Gusto ko ng ihaw. Ihaw tayo. Kaya lang hindi na fresh. Hindi katulad sa Pampanga, makakabili ka po ng tilapia na buhay pa. Ayan mga boss, nandito muli si Sir Ricky. Ayan, i-inquire po natin itong ating trusses sa mga bakal na gagamitin natin. Maraming salamat po sa Reg Builders. Nagkakaroon po ako ng pagkakataon na ma-servisyoan si Sir.
Tsaka pala mga boss, yung po mga nagpapagawa ng bahay dyan, kung kailangan nyo ng yung mga bakal sa inyong roofing materials, so pwede nyo pong kontakin si Sir Ricky. Siya mismo ang pupunta po sa job site or sa site para i-quote kung magkano po abutin ng inyong roofing materials. Ayan. Hindi na po kayo pupunta sa hardware, siya na mismo lalapit sa inyo, no sir? No? Yes sir. Ayan po yung kagandahan ni Sir Ricky. Ayan, imuri po yung plus ko sa screen yung kanyang contact number para kung gusto nyo maging tour sa kanya. Aram Pangasinan lang ba sir? Pangasinan sir, Tarlac, Nueva Ecija yan sir. Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija. Yes sir. Yan po around na Nueva Ecija, Tarlac, tsaka Pangasinan daw siya. So kung dito lang kayo sa Pangasinan, yung tulad ng sinabi namin, so pwede po kayong mag-inquire sa kanya. Pupuntahan po niya, i-quote niya. Magarantisado naman na mas mura kaysa sa pupuntahan yung hardware. Tapos siya pa mismo ang makakausap nyo. Pero pang discount sir, no? Yes sir. Ayan, thank you sir. Thank you rin sir. Pag-usapan muna namin yung gagamitin namin nandito, mga roofing materials. Tapos pagkatapos ng balangkas nito mga boss, siya din po yung kukontakin natin sa ano naman, sa yero. Yero meron din po siya. Kahit anong klaseng yero. Isa na. Yes sir. Wala nang kahirap-hirap, hindi na po kayo maghahanap ng supplier nyo. So siya mismo ang pupunta. Thank you. Ayan, hiniyaw na namin ni Ramiro yung talapyang walang kamatayan mga idol. Ayan. Good morning ang sabi ni idol. Ayan, habang kinukot ni Sir Vicky yung ating gagamiting roofing materials. Walang kamatayan talapya mga idol. Ayan na. Yung palang bubong nito mga boss, medyo matrabaho compare sa talugtog. Yung sa talugtog kasi ano lang po yung box type. Ayan, ito medyo may pabali-bali siyang ganon. So mas matrabaho po ito compare sa talugtog project natin. Pero yung laki nila halos hindi naman nagkakalayo. Yun doon simple lang po yung bubong. Kung sa tibay naman pala, yan pag-usapan natin tibay. Yung sa talugtog, wala po siyang eaves or wala siyang pasobra dito or alero ang tawagin namin. Ito meron siyang eaves. Yung forma niya hindi siya box type. Ang ano lang doon, mas matibay naman yung ganong design, yung box type sa Baguio. Yun sa Baguio. Yun po yung propose nun, yung design na yon yung sa talugtog project natin. Pero dito, matibay naman po naman yung gagawin natin dito. Siyempre, nasa gumagawa din naman yon kung paano niya patitibayin na hindi ililipa rin yung bubong. Ayan, marami po tayong nakausling mga bakal dyan. So doon natin i-welding yung ating mga Raptor. Ayan, mas matibay sa Baguio yung ganong design, yung box type. Hindi kita yung bubong kahit na humangin na malakas. Kahit na malakas yung bagyo, mahimbing kang matutulog. Wala kang nangangambahan. Ayan, dito mayroon pa po tayong dito. Pinaka-design lang po ito. Pero kailangan natin kuhanin yung natural ground dun sa kanyang foundation or footing. Magkakasinta po siyang hollow blocks dito na 4 inches. Meron siyang dito, yung canopy. Kung mapansin nyo, pinalitaw natin yung bakal dito para dun sa canopy na didiretso hanggang dun. Tapos hanggang dun siya dito sa may design na to sa may harapan. Ayan o. Gawin pare yung elevation na yan. Ba, katas na kayan eh. Kaya na. Sigurado nyo na yun. Ulitan nyo. Double check eh. Itong kayo, itong Dito, kung level oh. pare mag-laser ka to, dalawang ticket ang buo. Yun yung binigay nito na eh. Elevation. Check na natin ulit yan. Tapos ito yung master bedroom pinaka lanay. Access lang dito yan. Ito pala si Christian no. Mas nila si Christian. Double check nyo to. Baka nandadaya yung ating levelos or yung mata natin. Napaprepare ko na po yung flooring para mapag-flooring na tayo. Tapos i-prepare na rin yung electrical, yung mga siyaw natin sa sahig dadaan kung saan gagamit tayo ng conduit pipe na PVC. Ayun o.
Tama nyo pala si Superman, ha? May pakpak. Asintada naman pinaka ano niya, slope. Ano Chan? Wala ka tatamod ngayon Chan, ha? Hindi ka kumakanta. Wala ka tamod? Kanta mo na daw. Birthday ni Marlon birthday ni Marlon, please. Happy na. Sinong birthday? Ni Marlon po. Sino Marlon? Sambayo ka. Sambayo. Birthday niya ngayon. Kaya may bago tayong kasama pala ngayon. Yung pamangkin ni Kuya Enyo yun, no? Pamangkin ni Kuya Enyo, yung tao po ni parang Jimmy. So sinama natin dito para meron din siyang trabaho. Birthday niya pala ngayon, si Marlon. Pagkanta mo muna, Chan. Pagkanta mo pa. Ay, Kuya Janjing, nandito na ang ating magiting Stillman. Ang lahat tamod. Ay, tamod. Ini pang kanta. Ayan. Day na, niyaan ka. Mas maganda pagka nagparastering tayo. Flooring na tayo para malinis. Siyempre bago natin po flooringan to, i-apply din natin ang ang tawag dito, gamot para sa anay. Yapen. Baka kumuha ka yung lasog-lasog. Magbubudal fight tayo. Ayun yung bagong suli. Mamaya po kain tayo, mag alas 12 na. Akit ka. Abot mo eh. Ano doon, scaffolding. Yung forma yun, yung forma doon na nakasandal. Yung agdanan. Patay mo daw ng saging. Dito sa lote ni Boss Jer. Tapos nagtanim din siya ng aratilis dito. Aratilis. Malapit na po siyang kabubong. Order na namin ngayon yung first batch of roofing materials, pang roofing framing pa lang, roofing framing. Ayan boys, let's go. Ang dami nyo Tingnan na wala yung mga tao dito. Wala na kayo kiyang kanyan. Ito kami po. Ang dami Ha? Ito kami. 7. Ikaw, pilang kayo? 7. 14 na kayo. 14 sa si Daniel. Pang 14 yan pala doon. Bilangin mo nga sila, bilangin mo. Ayun tayo. Dami mo pala. Ayun naman na nasi. Tapos na po kami mag lunch. So maya maya alis na rin tayo. Tapos tingnan ko muna yung yung babayaran natin kay Sir Ricky. Siguro more or less mga 100k yung mga first batch of materials natin para sa roofing framing. Ayan. Laki trabaho pa. Plastering. Dami sakto 100,000 yung boss, 100,000. Nasaan na yung resibo natin? Yung resibo, saan sa akin? Akin na tingnan ko. Yung mga boss yung pong materials natin na maabot ng first batch pa lang po yun. Meron pa pong hindi pa exact number para hindi masyadong dumami yung labis. Tsaka na nabibilangin yung kulang. Wala pang doon, welding rod, cutting disc, tapos pintura. Ayun, umalis na si Sir Ricky. Ayun, sumabot ng magkano? 95,496. Ayan, nag-down payment tayo ng 20,000. Alis
75,496 pa yung babayaran natin pagka-deliver. 95,000. First lots of materials, roofing framing. Pa-maintenance pa may Uy, maintenance sa akin niya, din ano? Sa akin din nabot. Ganun bahala sa kanila. Hindi, muna kami. Opo, ingat. Ayun, alis tayo sa Talugtog. Daniel, motor mo. Ayan, namamos na. Dito na po tayo sa Gimba. Ayan, ayun, stainless. Tingnan natin kung magkano yung stainless dito. Tsaka yung pantakip. Pantakip. 1.2 lang po yung ano nila available. So bukas daw yung delivery ng kanilang 1.5. Manipis oh. Balik na lang tayo bukas. Siguro si engineer na lang pakukuhanan ko. Manipis. Yan, nabalik na lang po tayo bukas or sila engineer na lang kasi walang 1.5. Guarantee sila, yun nga sa ano siya, 1.2 manipis. Ayaw naman natin manipis. Ayan, nandito na po tayo sa site dito sa Talugtog. Ayan na yung bahay oh. Kakakulay na siya. Ang ganda ng kulay oh. Ang ganda ng kulay. Yan oh, ayan mga boss oh, nakagarahe na yung sasakyan ni engineer dito sa garahe. Ayan na po siya. Halos sa one car carport lang naman po ito. Ayan yung kanyang rampa. Ay, sakto lang tong pickup. Tapos ayan na po yung kulay niya. Yan na, meron pa lang nagtatanong kung anong kulay yung loob ng bahay nito. Mamaya tingnan natin yung yung ginamit naming pintura sa loob. Yan na po yung kulay niya. Maganda naman po siya. Ang ganda naman yung kinalabasan niya. Kana kompleto yan, ang ganda. Yan, na primer na po ito. So ano na lang, kulay na lang. Tapos silipin natin tong perimeter fence. Yan o, beam. Beam na siya. Ano tayo? Walang isda? Marami? Ayan, napaka-presko dito sa location itong mga boss. Itong kanyang pinaka terrace dito. Ayan, pagka ganyang oras, napakalilim. Ayan na siya. Bale ang railing nito na stainless 2x2 tapos tempered glass. Ayan, ang ganda nito pagka natapos oh. Presko. Napakasarap po ng hangin dito. Ayan siya oh. Ayan yung araw doon sa likod. Ayan. Dito ang presko. Ang presko. Ayan na po siya. Yung bubong niya, ayan, kung mapapansin nyo, wala siya, hindi siya kita. Halos ang laki nito, halos parehas lang po yung laki. Nasa 227 square meter. To yun naman nasa 250 yata kung hindi ako nagkakamali. Mas malaki ng konti yun. Yung sa may Bilyasis. Ayan, oh. Ang disadvantage lang po dyan, yung pinaka wall niya is prone sa init. Yan, tulad init. So pagka talagang sobrang init, siyempre nagkaan din sa loob ng bahay. Tulad ng meron siyang eaves, at least meron siyang supportang konti. Ayan. Ang advantage naman po niyan, matibay sa yun nga, bagyo. Wala kang pinangangambahan na liparin yung bubong. Tapos ang disadvantage niyan, yung leak. Kung hindi proper yung pag-waterproofing niyan, may possibility or posibilidad na tumagas or mag-leak sa loob mga tas. Tapos yung sa taas niya, dahil yan ano lang po yan, flashing lang, wall flashing. So may tendency rin na tumulo kung hindi proper yung paglagay, kung hindi marunong yung naglalagay. Yan, hindi katulad nung meron siyang eaves, paikot yung gutter.
So yun, safe na safe yung ano niya, hindi siya prone sa tulo. Yan yun naman, proper naman po yan. Nasubukan na rin natin yan. Ang ginagawa natin yan alas sa tag-ulan, nagkabubong yan tag-ulan, wala naman po tulo yan. Winaterproofing natin yan, buong exterior bago natin pinturaan. Tapos sa taas waterproofing din. Ayan, ayan na siya. Yung mga pintor dito kailangan dagdagan. Pintor ang kailangan natin. Ganda. Ayan, si Mang Sani tsaka si Eric, yung PW na kasama natin, sila po yung absent ngayon dito. Si Mang Sani wala, absent. Yung kanyang ano, kitchen area, dirty kitchen. Yan, dito sa loob pala mga boss, yung po nagtatanong, white lang po ito, white lang yung pintura sa loob, no? White. Yan, white, tapos combination ng wood look, white wood look. Ayan na mga boss, pauwi na po kami. So dito na po tatapusin yung ating vlog for today. Kita-kita tayo bukas sa next upload. Paalam po, God bless. Ingat.